Amihan Stories presents The Virgin Single Mom and the Lost Heir. Written by Ji Zhu Win. Revised and rearranged by Amihan. My God, Gian. 5 taon na nakalipas pero hindi mo pa rin magawang mag-move on. Wala na si Anissa. Ako na lang ang narito sa buhay mo. Why can't you love me just like the love you have for Anissa? Maganda naman ako Sexy, mayaman at professional. Ano pa bang kulang sa akin? Tell me para naman maidagdag ko ang wala sa akin na meron kay Anissa. Carmela, best friend kita. More than that, kapatid lang ang turing ko sa'yo. So please, huwag mo akong pilitin na mahalin ka dahil hindi ko kaya. Sagot ni Gian Marco Villamores sa best friend niyang si Carmela. Matagal na nitong pinipilit ang sarili sa kanya, pero talagang si Anissa lang ang laman ng puso niya. Magsasalita pa sana muli si Carmela nang biglang pumasok ang manager ng HR. May kasama itong dalaga na marahil ay nasa 23 anyos ang edad. Matangkad ng babae, maputi, makinis, sexy. Masyadong formal manamit at halatang mahiyain. Hindi tuloy na iwasan ni Gian na mapatangan ng ilang segundo sa presensya nito. Biglang nawala ang inis niya dahil kay Carmela. Good morning po, sir. Ito na po ang bagong applicant natin ng Information Technology position. Magalang na bungad ng manager ng HR kay Gian pagkapasok sa opisina. Good. Sige, pwede mo na kami iwanan. Agad na bang lumabas ang taga-HR? Binalingan ni Gian ang best friend na alam niyang napahanga rin sa taglay na ganda ng bagong aplikante. Carmela, pwede ba naiwan mo muna kami? I have to do an interview with her. Let's just talk some other time. Hiling ng binata. Humugot ng malalim na hininga si Carmela at pinulot ang sling bag nito na nakapatong sa mesa. Okay, fine. Napilitang wika nito at diretsyo nang umalis ng walang lingon-likod. Naiwan namang tahimik ang dalagang aplikante na si Deborah sa harap ng mesa ni CEO Gian Marco Villamores. Mabilis na pinasadahan ni Gian ang resume ni Deborah pagkatapos ay pinaupo ang babae. Tell me about yourself. Unang tanong kaagad ng binata na kung makatitig sa dalaga ay tila tagos hanggang kaluluwa. I'm Deborah Robles de Dios, sir. 23 years old. Proud single mom at may 3 taong experience bilang IT programmer sa kumpanya ng Triple Z Lending Corporation. Natigilan si Gian nang banggitin nito ang kumpanya ng kanyang kakumpetensya. So, why did they kick you out? Seryosong tanong ng binata. Nahulaan lang niya na natanggal ang babae sa Triple Z. Pinag-force resign po nila ako. Dinala ko po kasi isang beses ang anak ko, sir. Wala kasi magbabantay dahil may sakit ang inay ko that time. Kung hindi rin ako magtatrabaho, wala kaming makakain at wala ring panggatas ang anak ko. Kaya naglakas loob po akong isama siya sa trabaho. Ang aga kasing lumandi. Bulong ng binata, ngunit tila naulinigan ni Deborah. Ano po yun, sir? Wala. Sabi ko, bawal talaga magdala ng bata sa trabaho, kahit dito sa akin. Bawal lang magdala ng bata dahil hindi ito charity at lalong hindi daycare center ang building na to. Litanya ni Gian habang pinapasadahan ng tingin ang resume nito. Yes po, sir, naiintindihan ko po. Hindi ko na po uulitin yun. Then why should I hire you? Tanong muli niya. Mabilis na sanang sasagot si Deborah, ngunit biglang itinaas ni Gian ang isang kamay. You don't have to answer it anymore, Miss De Dios, dahil alam ko na isasagot mo. Siyempre, one reason na gasgas na mula sa mga aplikante ay kailangan ng salary na ibubuhay sa anak. Buti po alam niyo, sir. I badly needed a new job po talaga. Then you're hired. Talaga po, sir? Yes. Here's your contract. Basahin mo at pirmahan. Kapag ayos na, you can start your work today. Since ang daming papers na need ng iyong approval. Paano po ang medical exams ko? Wala na po ba? You can do that sa yearly medical exams ng lahat ng empleyado ng kumpanya ko. You can go to the HR now and ask for your uniform and some other documentation na taga-HR mag-guide sa'yo. Thank you po, sir. Promise po na pagbubutihin ko ang trabaho ko.
Hindi makapaniwala si Deborah na tanggap na kaagad siya ng walang kahirap-hirap. Pero naisip din niya na baka para talaga sa kanya ang trabahong inaplayan. She undergo training at pasok pa rin ng sahod. 2 weeks training lang yon at magiging regular na ang kanyang sahod. Doble yun kaysa nakaraang sahod niya, kaya siguradong makakapag-ipon na siya. Sanay naman siya sa trabaho niya sa Triple Z at wala namang pinagkaiba ang ginagawa niya roon at dito sa kumpanya ni Gian. Kaya hindi siya nahirapan sa 2 weeks na pinagdaan ng training. Habang abala sa kanyang trabaho ay nahuli niya ang amo na panay ang silip sa kanya habang nagkakape ito. Nasa tapat lang ng opisina ni Gian ang kanyang cubicle dahil magkaugnay ang kanilang trabaho. Salamin ang wall ng office ng binata, kaya naman kitang-kita nila ang isa't isa palagi. After signing the papers for release approval ng loan amount ni Deborah, ay kailangan pa niya itong ipasa sa CEO for the final approval bago ma-release ang nasabing loan. Kahit bago pa lang siya sa company ay kinapala na talaga niya ang mukha niya na mag-loan. Kailangan niyang makabayad sa mga pagkakautang sa inuupahan nilang bahay at kailangan rin niya ng pondo para makapasok araw-araw. Hindi rin naman biro ang pamasahe at kain niya sa araw-araw at kailangan din ng pang-diaper at panggatas ng anak niya. Kumain ka na ba? Halos namundag ang puso ni Deborah sa gulat. Hindi niya agad napansin ang presensya ng amo. Napatingala siya rito at nahuli niya ang pagngisi nito. Napaka magugulatin mo naman pala. Puna ni Gian na may nakasilay ng ngiti sa labi. Sorry sir, hindi ko po kasi nakita at naramdaman na nariyan ka. Bakit? May ginagawa ka bang kalokohan kaya ka nagulat? Naku, wala po sir. Busy lang po ako dito sa ginagawa ko. Ano ba yan? Alanganin mang sabihin pero sinabi na rin niya. Sorry sir, kailangan po kasing mag-loan at approval niyo lang po ang kailangan ko para i-release agad ng taga-HR ang loan ko. Sige, akin at pipirmahan ko. Walang ano-ano yung mabilis nga pinirmahan ni Gian ng form. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. O ayan, may approval ko na. Ibigay mo na agad sa taga-HR. Pero kailangan mo nang mag-lunch. Ikaw na lang ang narito sa office Lahat sila nasa kantin na. Sir, mamaya pa po ako kakain. Tatapusin ko muna po itong i-review para walang error kapag chinek ng taga-HR. Okay na yan. Kahit may error yan, i-release pa rin nila ang loan mo. Mag-lunch break ka na. Hindi pwede sa akin na nagpapalipas ng gutom. Kapag oras ng kain, kailangan mong kumain. Mag-order ako ng lunch para sa'yo, okay? Wika ng binata at mabilis na bumalik sa office nito. Kinalikot nito ang telepono at sinulyapan saglit si Deborah. Maya-maya pa ay pumasok na si Gian sa kwarto na nasa loob ng opisina nito. Marahil ay natutulog saglit. Kakatingin sa opisina ni Gian ay hindi na malayan ni Deborah na papalapit na pala sa kanya ang sekretarya ng binata. Alam mo, Deborah, kakaiba tumitigyang si Sir sa'yo. Bulong nito. Nako, Miss Blessy, huwag mong bigyan ng kahulugan yun. Mamaya marinig ka ni Sir. Balik ka rin dun sa mesa mo. Nahihiyang wika ni Deborah. Tutudyuin pa sana siya nitong muli nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina nila. Lunch for Miss Deborah. Wika ng rider. Nako, ang bilis naman. Salamat po kuya. Pasasalamat niya sa rider sabay abot sa pagkain. Nagpaalam na lamang ang sekretarya ni Gian at bumalik na sa table nito. Doon nagpahinga habang nakikinig ng kung ano sa nakasaksak na itong earphone sa tenga. Kinain na kaagad ni Deborah ang pagkain bago pa yun lumamig. Amoy pa lang ng pagkain ay nakakatakam na, kaya bigla rin kumalam ang kanyang sikmura. Naisip niya na hindi man lang niya natanong si Sir Gian kung kumain na ba ito. Hindi kasi niya nakita na kumain ito sa office nito. Pero malamang ay busog pa yon kaya siya lang ang inorderan ng pagkain. Nakalibre siya ngayon ng lunch. Malaking bagay yon para sa kanya. Hindi naman siya nagbabaon dahil wala rin naman siyang lulutuin na pambaon sa office. Hindi naman pwedeng tuyo ang baunin at baka maiskandalo ang mga kasama niya sa sosyaling kumpanya ni Sir Gian. Matapos kumain ay nilinis kaagad niya ang kanyang kinainan. Nasulyapan niyang napaidlip na si Miss Blessy sa table nito. May 30 minutes break pa naman sila bago mag-alauna. Makakapagpahinga pa siya.
Binitbit niya ang mga basura na pinaglagyan ng pagkain. Dadalhin na sana niya yun sa trash bin na malapit sa gilid ng banyo. Ngunit napahinto siya nang may mamataan siyang isang couple photo. Maliit na frame lang yon na maayos na nakapatong sa divider, kaya naintriga siya na lapitan yon. Asawa yata to ni Sir Gian. Akala ko binata siya. Pero bakit kaya narito ito sa isang tabi at wala sa opisina niya? Tanong niya sa kanyang isip habang tinitingnang papalapit ang picture. Nang hindi masyadong maaninag ay hinawakan niya iyon at inilapit sa muka. At ganoon na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang mapagsino ang babae na kayakap ni Gian sa picture. Si Anissa Jimenez, ang kanyang best friend. Hindi siya magkakamali. Kabisado niya ang ngiti at mukha ng kaibigan. Maging ang suot nito sa larawan ay minsan na niyang nakita. Bakit mo pinapakialaman ng mga gamit ko? Galit na tanong ng baritonong boses, sabay hablot ng frame sa kanyang kamay. Napapiksi sa gulat si Deborah. Kita niya ang galit sa mga mata ni Gian. Sorry po sir, nakita ko lang po kasi at na-curious ako. Sabit niya. Ngunit hinablot siya ni Gian sa balikat at inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Hindi mo na yan gagawin pang muli, Miss De Diyos, okay? Dahil kapag nahuli pa kita na hinahawakan to, tatanggalin kita sa trabaho. Tandaan mo yan. No one is allowed to touch this. Understand? Pagbibigyan kita ngayon dahil wala ka pang alam tungkol dito. Pero next time that you touch my possession, I will fire you. Galit na wika at babala ng lalaki. Napangiwi si Deborah sa sakit ng kanyang balikat. Kahit binitawan na siya nito ay pakiramdam niya ay hawak pa rin siya nito. Galit si Gian at tahimik na umupo sa swivel chair sa loob ng opisina nito. Si Deborah ay bumalik na rin sa cubicle niya. Biglang naging magulo ang utak niya. Napaisip at napatanong. Kung si Gian ang nobyo noon ni Anissa, ibig sabihin ay si Gian ang ama ng anak ni Anissa na nasa pangangalaga ni Deborah ngayon, na itinuring na niyang sariling anak. Kinabahan siya. Paano kung malaman ni Gian na nasa kanya ang bata at kukunin sa kanya? Hindi niya yun kakayanin. Kinahapunan habang naglalakad sa ground floor kung saan nakaparada ang mga sasakyan, biglang may bumusin ng kotse sa gilid ni Deborah. Sakay na. Alok ni Gian sa dalaga. Ngunit matabang pa rin ang tono nito. Nako, mauna na po kayo sir. Malapit lang naman dito ang Sakay na. Pagputo nito sa kanyang sasabihin. Napabuntong hininga si Deborah. Porket amo napakabosi. Pabulong na reklamo niya. May sinasabi ka? Tanong nito. Wala po sir. Ang sabi ko po, lebe pamasahe na to. Palusot niya. Okay. Anyway, kumain muna tayo bago ka umuwi. Mag-take out na rin tayo para sa anak mo. Biglang kumalabog ang dibdib ni Deborah. Ayaw niyang makita ni Gian si Calixto. Hindi sila maaaring magkita at ayaw niyang magkalapit sila ng husto ng binata. Sir, ibaba niyo na lang po ako sa terminal ng tren. Busog pa naman po ako. Saka salamat po pala sa free lunch kanina. Pero ikaw na lang po ang kumain, sir. Tinitigan siya ng binata at hindi niya kayang labanan yon. Ewan ba niya kung bakit pakiramdam niya ay nakakatunaw ang bawat titig nito. Look, Miss De Diyos, hindi ko sinasadya na masigawan kita kanina. I'm sorry. Ayoko lang na may humahawak sa bagay na yon. Nabigla lang ako. Everybody in the office knows that no one can touch that thing. Okay lang po. Kasalanan ko naman talaga, sir. Mahal na mahal mo talagang babaeng yun, no? Bakit ka pala niya iniwan, sir? Natutop ni Deborah ang kanyang bibig sa tanong na yon. Hindi niya alam kung bakit yun ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Napansin niya na kahit abala si Gian sa pagmamaneho ay nagkaroon nito ng pagtataka sa muka. Bakit mo alam na iniwan ako? Takang tanong nito. Kaya kinabahan ng husto si Deborah at hindi agad nakapaghanda ng isasagot. Kasi iba naman po yung babaeng lagi mong kasama sa office, sir. Napaka-sweet niya lagi sa'yo.
Kaya naisip ko na siya na ang girlfriend mo o asawa. Naisip na balusot niya. Pero totoo naman na akala niya ay yung babaeng Carmela ang partner nito. Umiling si Gian. Best friend ko lang si Carmela. Si Anissa, siya talagang mahal na mahal ko. Panimulang kwento ni Gian. Hindi alam ni Deborah kung bakit biglang may kumurot sa kanyang dibdib nang sabihin iyon ng binata. Mahal pala talaga nito ang kanyang best friend. Bakit ka po iniwan? Saka bakit wala sa office mo yung picture niya? Dati ko siyang empleyado at doon ang pwesto niya sa area na yon. Pinalis ko lang ang cubicle niya. Bakit niya ako iniwan? Actually, I don't know either. But all I know is it was all just a misinterpretation. Narinig niya ang usapan namin ni Carmela at Daddy about the wedding. Pero kasalanan ko rin naman. Kung sana nagkaroon ako ng lakas na loob na ipakilala si Anissa sa mga magulang ko noon, hindi sana siya lumayo. She was pregnant at 2 buwan na yun. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob dahil ang gusto ni Daddy noon for me ay si Carmela. Nagselos si Anissa at umalis nang walang paalam. Hanggang ngayong maglilimang taon na nakaraan, hindi pa rin ako makamove on. Umaasa pa rin ako na mahahanap ang mag-ina ko. Bakit kasi napaka-immature ko that time? Nagsisisi talaga ako na hinayaan ko siyang mawala sa buhay ko. Hanggang ngayon, nakaukit pa rin siya sa puso ko. Sabik na akong makita sila ng anak ko. Mahabang litanya ng binata. Napagtanto ni Deborah na misunderstanding lang ang nangyari sa best friend niya at kay Gian. Sa sama ng loob ay kailangan pa nitong magtago sa Isla Pulang Bato, ang dati nilang lugar kung saan malayong malayo sa kabihasnan. Walang signal ng cellphone at wala masyadong mga kapitbahay doon. Bumibiyahe pa siya ng 6 na oras sa pump boat bago marating at mabisita ang lugar nila na iyon. At ang huli niyang dalaw doon ay ang pinakamasaklap sa lahat. Hanggang sa bigla na namang gumuhit sa alaala niya ang huli niyang dalaw sa isla. Devi, mabuti narito ka na. Masaya, ngunit mababakas ang lungkot sa mga mata ng matanda. Devi o Deborah ang tawag sa kanya ng mga malalapit sa kanyang buhay. Lola, pasensya na kung 3 buwan akong hindi nakadalaw. Hindi ako masyadong nakapag-ipon pamasahe dahil ang daming bayarin sa school. Pero nandito na ako, La. Si Anissa po. Miss na miss ko na ang best friend ko na yon. Masayang sagot ni Deborah sa lola ni Anissa. Dumadalaw siya roon mula nang malaman niyang nagbalik na sa isla ang kaibigan at nagdadalang tao. Sila naman ang kanyang ina ay sa kabilang bayan na naninirahan dahil doon siya nag-aaral, habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa patahian. Patigil-tigil siya sa pag-aaral kaya mas naunang magtrabaho si Anissa sa Maynila kaysa sa kanya. Ang lola at lolo na lang din ni Anissa ang kasama ni Anissa sa buhay dahil nang pinanganak si Anissa ng ina, iniwan ito sa lolo at lola at hindi na kailanman binalikan. Hanggang sa nabalitaan na lang nila na patay na ang ina ni Anissa. Habang nakikipag-usap sa lola ni Anissa ay biglang may umiyak na sanggol sa loob ng bahay, kaya tuwang-tuwa si Deborah. Nanganak na po ang best friend ko. Pwede po ba akong pumasok, La? Excited na tanong niya. Malungkot na tumango si Lola. Devi, apo, huwag kang mabibigla ha. Pero wala na si Anissa. Patay na siya. At ang bili niya bago malagutan ng hininga, sa'yo daw namin ibigay ang anak niya. Ikaw ang gusto niyang mag-alaga kay Calixto at ituring na tunay na ina. Ikaw lang daw ang pwede niyang pagkatiwalaan sa anak niya. Sobrang lungkot at naluluhang wika ng matanda. Ako po? Bakit po ako, La? Saka teka, ano pong patay? Napailing si Deborah at hindi makapaniwala sa lahat ng nalaman. Hindi niya mapigilang maluha. Hindi na niya masisilayan pang muli ang best friend. Parang ayaw pa niyang maniwala na patay na ito. Kami man ay nahihirapang tanggapin ang pagkawala niya, Devi. Sobrang sakit sa amin ng lolo mo. Pero siguro, sadyang hanggang doon na lang ang buhay niya. Hemorrhage ang kinamatay niya. Pagkatapos niyang mga anak, hindi na naampat ang pagdurugo niya. Biglang tumagas ang luha sa mga mata ng matanda, kaya lalo nang nahabag at naawa dito. Matanda na kami, Deborah, apo. Hindi na rin kami tatagal dito sa mundo.
Hindi na rin namin kakayanin ang pag-aalaga sa bata. Kawawa naman ang apo namin sa tuhod kapag parehas na kaming nawala ng asawa ko. Kaya pakiusap, Devi Apo. Tuparin mo ang hiling ng aking apo. Alagaan mo sana si Calixto at mahalin siya na parang kadugo. Saad pa ng matanda habang patuloy ang pagluha. Walang magawa si Deborah kundi kunin ang bata at iuwi. Nabigla pa nga ang kanyang ina. Pero dahil likas ding mabait ang kanyang ina, kaya pinagtulungan nilang palakihin si Calixto. At makaraan nga ang 2 taon mula nang kunin niya ang bata, pumanaw na magkasunod ang lolo at lola ni Anisa. Awang-awa sila kay Calixto at wala ng sariling pamilya ang bata. Hindi naman nila alam kung sino ang ama nito. Walang nabanggit si Anisa sa kanya, maging sa mga lolo at lola nito. Gayunpaman ay pinadama nila kay Calixto na hindi ito nag-iisa at mahal na mahal nila ito. Bakit ang tahimik mo? Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Gian, kaya biglang napabalik sa kasalukuyan si Deborah. Naku, Sir Gian, hindi po. May iniisip lang po ako. Siya nga po pala, sir. Ganito po ba kayo sa lahat ng mga empleyado mo? Kapag napagalitan mo, gumagawa ka kaagad ng paraan para makabawi? Tanong ni Deborah sa binata. Napangiti lang naman si Gian at hindi sumagot. Kaya biglang may naisipan si Deborah na itanong dito. Wala ka na ba talagang balita sa dating nobya mo, sir? Baka namatay na siya o ano? Tanong niya rito. Biglang pumeno si Gian kaya nabangga ang kanyang noo sa unahan ng sasakyan. Napahawak siya sa noo sabay ngiwi. Don't ever say that she's dead. Wika nito at mabalasik ang tingin ay pinukol sa kanya. Nakakatakot itong magalit. Ngunit nang makita ang kanyang bukol ay nabahala rin ito. Sorry sir, hindi ko naman po sinasadya na ma-offend kayo. Paumanhin niya habang kinakapa ang naumpog na noo. Napamuntong hininga si Gian at sinilip ang kanyang bukol sa noo. Tinakpan pa iyon ni Deborah ng kanyang kamay, ngunit pilit yung tinanggal ni Gian. Napasuntok ito sa manibela nang makita ang bukol niya. I'm sorry, Deborah. Hindi ko sinasadyang mapalakas ang preno. Dadalhin kita sa doktor. Ikaw naman kasi nakakabigla ka kung magsalita. Hindi siya patay. Nagtatago lang ang mag-ina ko. Alam kong babalik din sila. O kaya mahahanap ko rin sila. Makakabawi na ako sa kanila. Okay lang, sir. Konting bukol lang to. Sorry po ulit. Mag-drive-thru na lang tayo ng pang take-out at sa bahay na lang ninyo tayo kakain. Wika ng binata. Namilog ang mga mata ni Deborah nang sabihin yun ng amo. Bukod sa sobrang liit ng kanilang bahay at nasa squatters area, ayaw rin niyang mag-cross ang landas ng mag-ama. Mayaman si Gian at napagtanto niyang tagapagmana nito si Calixto. Kaya sigurado siyang walang pakundangang kukunin ng lalaki sa kanya ang bata. Napamahal na siya kay Calixto, kaya kahit wala siyang karapatan sa bata, nais muna niyang maging madamot hanggang sa maihanda na niya ang sarili na kaya na niyang ibigay kay Gian ng anak nito. Hindi na po sir, ibaba niyo na lang po ako. Sa tren na lang po talaga ako sasakay. Mabilis na sagot niya rito. Paulit-ulit lang tayo, Deborah. Gusto kitang makilala. Kung natatakot ka sa akin, pasensya na. Hindi naman talaga ako ganun kasungit eh. Mabait akong tao. Pero pagdating sa girlfriend ko at sa anak namin, mabilis akong mag-react. Sorry talaga. Paliwanag nito, kaya natahimik si Deborah. Sapo pa rin niya ang bukol sa noo. Matapos maka-order sa fast food ay kaagad na bumiyahe ang dalawa, papunta sa bahay ni na Deborah. Nasa Pasay ang kanilang tirahan at usually kapag sakay ng LRT ay nasa 30 minutos ang travel time niya mula Manila Station hanggang sa Pasay Station. At dahil nakakotse sila, hindi tansya ni Deborah kung gaano katagal ang kanilang biyahe. Napaka-traffic din naman kasi dahil rush hour. Pagdating sa lugar ng dalaga ay napatakip ng ilong si Gian. Hindi nito kaya ang baho at hindi ito makakakain sa ganitong uri ng lugar. My God, Deborah, paano kayo nakakatagal sa ganitong uri ng lugar? Nakatakip ang ilong na tanong ng binata. Hindi na itinago ang pagkadismaya sa lugar habang naglalakad sila papasok sa eskinita papunta sa inuupahan ni na Deborah. Sanay na po kami, sir. Saka itong ganitong lugar lang po kasi ang kaya ng budget namin ni Mama.
Sinabi ko naman po sa inyo na wag na kayong sumama sa akin dahil hindi kaaya-aya ang lugar namin. Hindi kayo sanay sa ganito. Baka magkasakit pa kayo dito, sir. Kaya mas mabuti pa pong umuwi na kayo, sir. Nahihiyang wika ng dalaga. No, this can't be. Mag-iimpake kayo. Ihahanap po kayo ng apartment. Hindi ka man lang ba nababahala sa anak mo? His health may be at risk. Why didn't you ever told me na ganito kagulo at kapangit ang tinitirhan mo? Pero sir, wala ka naman pong obligasyon sa akin. Huwag na po talaga. Lumipat lang naman kami dito mula nang matanggal ako sa trabaho. Kapag stable na po ulit kami sa pera, lilipat din kami ng tirahan. Basta, I insist. You're my employee. Cargo kita. Kaya papayag ka sa gusto ko, sa ayaw at sa gusto mo. Igigiit pa sana ni Deborah ang kanyang panig. Ngunit pinatahimik na siya ni Gian. Nangako ang binata na ito ang magbabayad ng renta nila buwan-buwan hanggang sa maging stable siya sa pinansyal. Binuksan ni Deborah ang lumang pinto at bumungad ang batang lalaki na abala sa panonood ng TV. Mama! Excited na sigaw ng bata. Sabay tayo at tinakbo ang kinaroroonan ni Deborah. Kinuha nito ang kanyang kamay at inilagay sa noo. God bless you, anak. Amin ka rin kay Sir Gian. Utos niya sa anak. Amin po, Sir Gian. Bibong sabi ng bata. Ibang tuwa ang nadama ni Gian nang marinig ang boses ng bata. Lumapit na rin sa kanila si Aling Rosa, ang ina ni Deborah. Bumati dito ng magandang gabi si Deborah at Gian. Mama, hindi pa po ba siya ang papa ko? Hindi mo po ba mahanap ang papa ko, Mama? Tanong ng bata na ikinagulat ni Deborah. Napatingala siya kay Gian na nagulat rin sa tanong ng bata. Anak, hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang nagsalita ang binata. Ako nga, bigla ang sabad nito. Napaawang ang labi ni Aling Rosa, lalo na ni Deborah. Sir, ano pong ako nga? Bulong ni Deborah dito upang hindi marinig ni Calixto. Hindi naman siya pinansin ng binata. Bagkus ay lumuhod si Gian upang magpantay sila ng 4 na taong gulang na si Calixto. Ako ang ama mo, baby. Wika pa ni Gian habang ginugulo ang buhok ng bata. Ngiti-ngiti siya gayon din ng bata. Walang pag-aalinlangan naman na yumakap ang bata kay Gian. Kinarga na rin ito ni Gian at tumayo na. Papa, Calixto po ang pangalan ko. Hindi na po ako baby. Nayayamot na saad ng bata. Oh, sorry my big boy Calixto. Nakalimutan ni Papa. Hindi ka na nga pala baby. Papa, bakit po ang tagal mong bumalik? Sorry anak, naging busy kasi si Papa sa trabaho eh. Pero wag kang mag-alala, hindi ka naman nakakalimutan ni Papa. At mula ngayon, lagi mo nang makikita si Papa. Lagi tayong mamamasyal. Gusto mo ba yon, anak? Pumalakpak ang bata at tumalon-talon pa. Opo. Gustong gusto ko po. Pwede po ba tayong pumunta ng mall? Tapos manood po tayo sa malaking TV ron. Gaya sa napapanood ko sa TV. Napangiti si Gian dahil alam na sinihan ang tinutukoy ng bata. Of course anak, paghahandaan ni Papa yan. Manonood tayo ng sine buong family. Habang masayang nag-uusap ang mag-ama, hindi naman mapakali si Deborah habang nakatingin sa anak. Ayaw niyang magkalapit ang totoong mag-ama, ngunit pinangungunahan siya ng tadhana. Devi anak, sa tindahan lang ako saglit. Paalam ng ina ni Deborah na si Aling Rosa. Tumango lang si Deborah at pagkatapos ay binalingan na ang anak na karga ni Gian. Sir, hindi mo dapat ginagawa to. Mamaya ayaw ka na niyang mawala sa paningin niya. Pabulong na reklamo niya kay Gian. It's okay. Ang gaan ng loob ko sa anak mo eh. Nakakaaliw siya. Bali walang sagot nito. Biglang namutla si Deborah. Lukso ng dugo na ba yon? Hindi siya mapalagay. Nanlalamig siya at nanginginig sa mga sandaling yon. Para na siyang lalagnatin at halos hindi na makahinga sa kaba. You shouldn't be here. Saad ng binata. Po? Gulat na tanong niya. Sa lalim ng iniisip niya kaya nagiging magugulatin siya. As I told earlier, ayokong dito kayo nakatira.
Masyadong mabaho at sobrang delikado pa. I sincerely offer. Sumama kayo sa akin. Wika nito at hinawakan na ang dalaga para akayin na palabas ng bahay. Wait, what's wrong with you? Bakit ang lamig mo, Devorah? Napaawang ang bibig ni Devorah. Hindi alam kung paano maghahanap ng alibay. Hindi naman niya pwedeng sabihin na kinakabahan siya dahil sa mga nangyayari. Ano kasi sir, natitense ako sa'yo. Mas lalong hinigpitan ni Gian ang pagkakahawak nito sa kamay ng dalaga. Napangiti ito habang tinitingnan siya. Halika na. Wika nito at hahakbang na sana palabas ng bahay. Ngunit hinila ito pabalik ni Devorah. Bakit? Kunot noong tanong ng binata. Kasi po sir, kailangan ko pa mag-ipon. Kapag magka-apartment kami, masyadong mahal. Ilang beses ko na po yan sinabi sa'yo sir. Not a problem, Dev. May sarili akong apartment at may bakanteng unit doon. Nakalaan yata yun sa inyong mag-iina. Ibilin mo na lang sa iyong ina na hintayin dito ang lipat bahay tracking para hakutin ang mga gamit nyo. Ako na ang bahala sa lahat. Ihahatid ko na lang muna kayong mag-ina doon. Ipapasundo ko si Aling Rosa sa driver ko mamaya kapag naikarga ng mga gamit nyo sa truck. Papa, iiwan mo na naman kami ni Mama? Lagi na lang po kayong lumalayo sa amin. Singit ng bata na may himig ng pagtatampo. Nagkatinginan silang dalawa sa inakto ng bata. Halatang naghahanap ng atensyon ng ama. Siyempre sasamahan ko kayo ng mama mo. Gusto ko lang lumipat muna tayo ng bagong bahay, anak. Alin lang ang sagot ni Gian. Napahiyaw naman sa sagot niya ang bata, sabay taas ng kamay dahil sa sobrang tuwa. Matapos magpaalam kay Aling Rosa ay umalis na sila at bumiyahe patungo sa apartment na sinasabi ni Gian. Nakatulog na rin si Calixto sa mahaba nilang biyahe. Hindi mo dapat ginawa at sinabi sa kanya sir na sasamahan mo kami. Sigurado nga hanapin ka na niya lagi. Kastigo ni Devorah kay Gian habang nasa biyahe sila. Ayos lang. Pakiramdam ko nga anak ko siya eh. Alam mo kung narito lang si Anisa, marahil malaki na ang baby namin. Kasing laki ni Calixto siguro. Ang tanga ko kasi noon, hindi ko sila iningatan. Malungkot na kwento nito. Lihim na namang gumuhit ang kirot sa dibdib ni Devorah. Pakiramdam niya ay nagseselo siya sa best friend niya na matagal nang patay. Pero bakit? Umiibig ba siya sa binata? Naguguluhan ng husto si Devorah. Ilang buwan pa lang naman niyang kilala si Gian. At boss at empleyado lang ang turingan nila. Pero bakit ngayon ay nakakaramdam siya ng selos na hindi naman dapat? Bakit ka natahimik, Devorah? May nasabi ba akong masama? Wala po sir. Napakaswerte lang po ni Anisa. Kasi kahit nasan siya, baon pa rin niya ang puso mo. Napangiti ng mapakla si Gian. Halata na hindi pa talaga nakaka-move on at umaasa na babalikan pa talaga ito ni Anisa. Pagdating sa lugar kung nasaan ang apartment building ni Gian, ay kinarga nito si Calixto hanggang unit na inilaan para sa mag-iina. Dahan-dahan nitong inilapag sa kama ang bata. Pagkatapos ay inutusan na nito ang landlady na ipag-grocery ang mag-ina. May ref nang nakalaan sa apartment, maging mga stove. Kompleto lahat ng gamit, kaya hindi na mahihirapan pa ang mag-iina. Simula nang makilala ni Gian si Calixto ay naging malapit na sila ni Devorah. Hindi iyon binigyan ng kung anong kahulugan ng dalaga. Alam naman niyang nahumaling lang sa bata ang binata. Isang araw, nasa sala si Gian ng kanyang bahay habang umiinom ng wine. Kinakalikot ang cellphone niyang puno ng stolen shot ni Devorah habang abala sa pagtatrabaho. Nakakatuwaan niyang nakawan ng picture ang dalaga sa tuwing napapatingin siya sa cubicle nito. Napapangiti siya habang tinitingnan ang mga gesture nito ng nguso kapag busy. May nakanguso, may naka-puffy eyes habang nire-review ang mga papers for approval at habang nire-revisa ang mga datas. At ang mas nakakakuha ng atensyon ng binata ay ang mga pakagat-labi nito. My God, this woman. Hindi ba niya napapansin na she's seducing someone? Pagkausap niya sa sarili. Biglang tumunog ang cellphone niya at nag-flash ang pangalan na Devi, short for Devorah. Kaagad niya ito binuksan at iyak ng bata kaagad ang kanyang narinig. I want to see Papa! Umiiyak na magtol ng bata. Ito na nga tinatawagan na. Diyos ko, nakakahiya naman to.
Napatawa ng lihim si Gian mula sa kabilang linya. Ay, ayan na pala oh. Gulat na wika ng dalaga. Walang alam na kanina pang nakikinig si Gian sa kabilang linya. Sige na, ito na, kausapin mo na ang papa mo. Alo ni Deborah sa bata. No, I want to see him, mama. Diyos kong bata ka naman talaga. Pagtitimpi nito, sabay itinapat sa tenga ang cellphone. Sir, sambit ng dalaga mula sa kabilang linya. Yes? Malumani na sagot ng binata. Halos mapatalon sa lupa ang puso ni Deborah. Nakaantabay lang sa kabilang linya ang binata. Sandali, papunta na ako dyan. Wika nito at pinatay na ang telepono. Hindi na nakahuma si Deborah. Hindi naman ito balak papuntahin si Gian, ngunit napakabilis magdesisyon ng lalaki. Sa loob ng ilang buwan na ganoon ang sistema, ay hindi na maipagkakaila ni Gian. Nahulog na ang kanyang loob kay Deborah. Noon ay naaawa lang siya sa kalagayan ng mag-ina. Ngunit habang tumatagal ay alam niyang nagkakaroon ng puwang ang babae sa puso niya. Nakikita niya ang kabutihan nito, maging ang pagiging huwarang ina sa anak nito. She's a wife material actually. She's also beautiful at hindi papahuli sa mga mayayamang babae na kilala niya. She reminds him of Anissa. They're both pretty. Simple, but they have different personality. Parehas personality na kaibig-ibig at tipong papangaraping maging asawa ng sinumang lalaki. Nang dumating ang kaarawan ni Calixto, ang hiling nito ay ang mamasyal sila na buong pamilya. Binigyan naman ng 1 linggong leave si Deborah sa lending company ni Gian. Ngunit maging ang binata ay nakalive din dahil plano niyang maiparamdam kay Calixto ang isang buong pamilya na laging magkasama at masaya. Hindi niya alam kung bakit. Pero bilang lalaki ay parang feeling niya ay may obligasyon siya sa bata. Kaya kahit anong pigil sa kanya ni Deborah na tigilan na ang pagiging papa ni Calixto, hindi niya sinusunod ang babae. Sa araw mismo ng birthday ni Calixto ay lumipad sila patungong Boracay at hindi iyon inaasahan ng dalaga. Pangarap lang niya yun dati, ngunit ngayon ay naglalakad na siya sa mapuputing buhangin ng Boracay. Hindi lang yata si Calixto ang naging blessed nang dumating ka sa buhay namin, sir. Maging ako rin po. Salamat po talaga sa birthday gift vacation na to sa kanya. Pati ako nag-benefit din. Masayang wika ni Deborah habang naglalakad silang tatlo sa dalampasigan. Sinusundan lang nila ng tingin si Calixto dahil tuwang-tuwa itong lumakad takbo sa buhangin habang nalalapatan ng tubig dagat mula sa alon ng mga paa. Hindi rin kasi sa baby lang nahulog yung loob ko eh. Mahinang sambit ni Gian. Napangiti pa ito. Ano po yun, sir? Hindi mo narinig? Malamang, nagtatanong nga po eh. Pilosopong angil niya. Napangisi si Gian nang makitang napipikon siya. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang nagpa siya nang magbalik sa hotel room nila dahil biglang inantok ng si Calixto at nagyayaya ng mag-afternoon nap. Eto, uminom ka rin ng wine para ma-relax ka. Alok ni Gian. Tulog na si Calixto, kaya pwede na muna silang mag-relax dalawa. Baka po malasing ako niyan, sir. Hindi ko pa po kasi nararanasan ng uminom. Ganun ba? Okay, wag na lang. Ay, teka lang sandali, sir. Pilitin mo naman akong uminom. Ang bilis mo naman mag-give up. Nakangusong wika ng dalaga. Napangisi ang binata sa inakto niya. Loka-loka ka rin pala, no? Minsan lang, sir. Sagot niya sabay kinuha na ang isang wine glass na halos mapuno ng wine. Ang sarap pala. Bulalas niya nang makahigop ng wine. Bakit parang ang inosente mo, Devi? Malaki na yung anak mo ah. May kuryosidad na tanong ng binata. Napaubo si Deborah sa tanong nito. Hindi niya alam kung saan patungkol ang kainosentehan ng sinasabi nito. Ngunit pakiramdam niya ay ibang ibig sabihin nito. Hinitaan lang niya ng tipid si Gian. Sa ngiting iyon, hindi niya alam na natutukso na pala ang lalaki na hagkan siya. Dati pa itong nagpipigil na wag matukso sa kakaiba niyang dating. Nahalata naman ni Deborah na tila lumalagkit ang tingin ni Gian sa kanya. Napadalas tuloy ang pag-inom niya ng wine para iwaksi ang hindi niya maintindihang mabilis na kabog ng dibdib. Hindi yan soda, Devi ha. Malalasing ka kaagad niyan.
Bulong ng binata nang makitang halos ubusin na ni Deborah ang laman ng wine glass. Umiikot na nga yata ang paningin ko, sir. Mabilis pala akong malising kahit wine lang ang iniinom ko. Wika niya sabay lapag sa mesa ng wine glass na wala ng laman. Napailing ang binata sabay alalay sa kanya na kamuntik ng mabuwal ng tangkain niyang humakbang. Kinarga na lamang nito ang dalaga at pinahiga sa kama. Mahimbing pa rin natutulog si Calixto sa kalapit na kama. Inayos ni Gian ang posisyon ng dalaga upang maging komportable si Deborah. Ayan kasi, masyadong padalos-dalos. Sambit ni Gian na tila sinisermonan ng babae. Minsan lang naman to, sir. Happy lang ako dahil kasama kita. Nakapikit na wika ni Deborah. Natahimik naman na binata nang marinig yun. Kakaibang tuwa ang nadarama nito. What is it again, Devi? Hindi mapigilan ang tanong nito. Napabuntong hininga si Gian sabay palatak. Muling iminulat ni Deborah ang mga mata. Kahit mabigat ay pinipilit niyang maimulat yon. Ang gwapo mo talaga, sir. Kung pwede nga lang kitang agawin sa kanya, ginawa ko na eh. Sambit ni Deborah na pautal-utal na dahil sa espiritu ng alak na bumabalot sa kanyang katawan. Wala sa sariling hinila ni Deborah ang binata. Natumba ito at napadagan sa kanya. Agawin na lang kita sa kanya, sir. Napapangiting wika nito na pilit nilalapit ang mukha ng binata sa kanya. Si Gian na kanina pa nagtitimpi ay bumigay na rin. Sinunggaban na nito ng halik si Deborah. Napakunot ang noo ni Gian dahil halatang hindi alam ng dalaga kung paano humalik. Ngunit hindi na nito iyon ininda pa. Tuluyan na itong nakalimot at nawala na sa sarili. Maging si Deborah ay malaya rin nagparaya at ibinigay ang sarili na walang pagtutol. Nagulat pa si Gian nang mapagtanto ang isang bagay. Birhen ng dalaga na lihim niyang minamahal. Kaya saan galing ang bata na alaga nito? Malaking katanungan yun kay Gian. Hindi niya alam kung bakit iba ang kanyang pakiramdam sa mga sandaling yun. Kinakabahan at hindi mapakali. Lalong hindi siya makatulog kinagabihan. Kinabukasan, nagulat si Deborah nang magising na wala ng saplot ang katawan. Masakit ang kanyang gitna at may mga paa at kamay pa na nakadagan sa kanya. Sir, bulalas niya na namingilog ang mga mata. Sir, sambit niya ulit na hindi malaman kung mahihiya ba o ano. Naalala niya na siya ang gumawa ng unang hakbang, kaya nangyari ang isang bagay na hindi dapat. I'm sorry, Devi. Apologetic na sambit ng binata. Ito na yun. Sorry na lamang ang mapapala mo ngayon, Deborah. Ang tanga-tanga mo kasi. Alam mong may mahal ng tao pero inakit mo pa. Sermon niya sa isip. Hindi, wala nang babaeng minamahal niya. Kaya may pag-asa ka pa para mahalin niya. Sambit naman ang kabilang panig ng isip niya. Napapikit na lamang siya nang makaramdam ng pagkalito. Devi, tawag ni Gian habang niyayakap ang dalaga at hinahalik-halikan ng ulo. Sir, mahinang sambit niya. Hindi ikaw ang ina ni Calix? Bulong nito sa kanyang tenga. Bakit mo nilihim sa akin to? Tanong pa nito. Biglang mataranta si Deborah. Yari na siya. Paano kung madiskubre nito na magkahalo ang mukha nito at ng best friend niya sa itsura ng bata? Sir, kailangan na po nating magbihis. Baka magising si Calixto. Imbes ay sagot niya. Hindi na niya sinagot ang mga katanungan nito. Okay, honey. Mula ngayon, akin ka na. You are mine, Devi. Malambing na bulong nito. Napatalon sa tuwa ang puso ni Deborah. Ngunit wala itong sinabi na mahal siya nito. Kaya masakit pa rin para sa dalaga. Oo, patay na si Anissa. Ngunit ito pa rin ang nasa puso ng lalaki na lihim niyang minamahal. Komportable lang itong naglakad na nakahubad sa harap ni Deborah. Napabaling ng tingin ng dalaga, kaya napatawa si Gian. Napailing naman si Deborah nang marinig ang nakakalokang tawa ng lalaki. Matapos itong maligo at magbihis ay lumapit na ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Banayad at punong-puno ng respeto. Your turn, honey. O baka gusto mong ako ang magpaligo sa'yo. Wika nito. Huwag mo akong ganyan-ganyanin, sir.
Baka kasi masanay ako at hanap-hanapin ko lagi. Malungkot na supla niya rito. Honey, call me with an endearment. Huwag niyang sir. Girlfriend na kita tapos sir pa rin ang tawag mo sa akin? Girlfriend? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Syempre, we made love, kaya syempre tayo na. Making love is just for a couple kung tutuusin. Kaya from now on, tayo na, okay? Without what? Kunot noong tanong ng binata. Hindi kayang ituloy ni Deborah ang kanyang sasabihin. Ayaw niyang marinig mula sa bibig ng binata ang salitang hindi kita mahal. Ginawa niyang takip sa buong katawan ng kumot at pumasok na sa banyo. Matututunan mo rin ako mahalin, Devi. Kung yan ang bagay na hindi mo kayang ibigay sa akin, maghihintay ako. Wika naman ni Gian sa isip habang nakatingin sa pintong lumamon kay Deborah. Mama? Sambit ng bata sabay bangon at kusot ng mga mata. Calix, good morning. Gising ka na pala. Very good ka, baby. Ang haba ng sleep mo. I know you're starving kasi hindi ka nagumising kahapon for dinner. Halika kay Papa, nagbabanyo lang si Mama mo. Pagkatapos niya, ikaw kaagad ang aasikasuhin niya. Tapos, lalabas na tayo para mag-breakfast at mamasyal. Wika ni Gian sa batang pupungas-pungas pa. Yay! Mamamasyal kami! Masayang reaksyon ng bata. Kinarga ito ni Gian at isinayaw habang himas-himas ang likod. Napahiga rin ang bata sa kanyang balikat. At nang lumabas si Deborah mula sa banyo, ay ganoong pwesto ng mag-ama ang kanyang nabungaran. Here's your mama, son. Wika ng binata, kaya napaangat ang ulo ng bata sabay tawag sa ina. Good morning, baby. Did you greet Papa good morning? Umiling-iling ang bata matapos tanungin ng dalaga. Why? Say good morning to Papa. Utos niya sa bata. Good morning po, Papa. Sunod sa utos na wika ng bata. Yan, ganyan dapat ha. Hindi mo pwedeng kalimutan bumati sa umaga, tanghali at gabi. Okay, anak? Tumango-tango lang ang bata sa ina. Si Gian naman ay nagboluntaryo na paliguan si Calixto. Ayaw pa sana ni Deborah, subalit nagpumilit ang binata. Matapos paliguan ng bata at mabihisan, ay niyaya na nito ang mag-ina palabas. Karga nito ang anak habang hawak naman ang kamay ni Deborah. Patungo sila sa restaurant ng hotel na kanilang tinutuluyan. Habang naglalakad ay nakasunod ang mata ng mga babaeng staff. Ang gwapo naman ni Guy. Sambit ng isang babae na dinig ni Deborah. Oo nga, sobra. Segunda ng kausap ng babae. Nalukot ang mukha ni Deborah nang marinig yun. Tila wala lang sa mga ito nakaliwat kanan ang bitbit ng binata. Alam niya sa sarili niya na nagsiselo siya at naiinis. Hindi man siya nagsasalita, pero alam niyang mahal na niya si Gian. Matapos ang isang linggong bakasyon, naging busy ulit sa trabaho si Gian at Deborah. Lagi silang sabay na nag-overtime. Sabay rin na uuwi tuwing gabi at madalas ay doon na nakikitulog si Gian sa apartment kung nasaan sila Deborah. Isang araw habang naglalakad sa pasilyo ng kumpanya ay pinagtitinginan sila ng ibang staff. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba naman kung makatitig ay tila may nagawang atraso sa mga ito ang dalaga. Kapit patalim din? Ano kayang puhunan? Dinig ni Deborah mula sa mga kasamahang empleyado sa kumpanya. Biglang uminit ang kanyang ulo sa narinig. Bigla niyang hinila ang kamay na hawak ni Gian. Mabalasik na tingin ang ipinukon ni Gian sa dalawa niyang empleyado. Hindi aware ang dalawa sa lakas ng boses. Inakala yata ng mga ito na hindi yun naaabot sa tenga ng magkasintahan. Kayong dalawa, lumayas kayo sa building na to, ngayon din. You two are fired. Hindi ako aware na may mga empleyado pala akong mga toxic at chismosa. Simula ngayon, ayoko nang makita ang mga pagmumukha nyo. Maliwanag ba? Mga chismosa. Galit na singhan ng binata sa mga ito nang hindi na nakatiis. Namutla ang dalawang babae. Gusto pa sanang makiusap, ngunit nakasakay na ng elevator ang boss kasama ang nobya. Pakiramdam ni Deborah ay siya ang guilty sa mga sandaling yon. Pinisil-pisil ng binata ang kanyang kamay habang nakasakay sila sa elevator. Wala siyang reaksyon at tahimik lang hanggang sa makarating ng opisina. Honey, kausapin mo naman ako.
I fired them because they deserved it. Sabit ni Gian at hinabol pa na hawakan ng kamay ng dalaga. Ngunit inilayo kaagad ni Deborah ang kamay. Huwag mo pakinggan ng mga yon. Tayo ang nagkakaintindihan, hindi ba? Hindi mo naman sila kailangan tanggalan ng trabaho dahil lang sa chismisan nila. He feel frustrated because of Deborah's reaction. Kahit sino naman ay ganoon ang magiging pakiramdam, kaya paparusahan nito ang dalawang yon. Ipapa-blacklist nito ang mga yon. Bakit hindi, sir? Totoo naman, hindi ba? At saka ano nga ba ako sa'yo? Hindi mo nga yata ako magawang mahalin dahil sa kanya. Sabay turo niya sa picture frame ni Anissa na nakadisplay sa divider. Kahit nasa loob sila ng opisina, ay tanaw naman iyon dahil nga salamin ang dingding ng office nito. Siya pa rin ang nasa puso mo at alam ko na kahit kailan hindi ko siya mapapalitan dyan sa puso mo, sir. Dugtong pa ng dalaga. Natahimik si Gian habang nakatitig sa frame nila ni Anissa. Hindi nito inasahan ang sumbat na iyon. Bigla ring gumulaw ang isip nito. Kita mo na? Hindi mo masagot kasi mahal mo pa rin siya, Sir Gian. Ayoko na. Umiling-iling na pahayag ni Deborah. Anong ayaw mo na? Devi, please. Hindi ko kayang mawala kayo ni Calixto sa buhay ko. Naging kumpleto ang buhay ko dahil sa inyo. Huwag naman ganito. Pagsusumamo ng binata. Kalimutan na natin ang nangyari, sir. Lasing lang ako noon. Tayo. Wala kang obligasyon sa akin. Ayoko sa relasyon na para lang sa sex. I want love. Pure love. Kung ganoon, mahalin mo ako, Devi. Mabilis na sagot ng binata. Napailing ang dalaga sabay tawa ng pagak. Humakbang na siya at lumabas ng opisina diretso sa kanyang cubicle. Ipinatong niya ang dalang bag sa mesa at umupo na doon para simulan ng trabaho. Ngunit nakasunod pa rin sa kanya ang binata. Please, Devi. Love me kung yun ang kulang. I did. I loved you. But how about you? Masusuklian mo ba ang pag-ibig ko? Hindi, di ba? That's not true. Noon pa lang lihim na kitang minahal. At mas lumalim yon simula nang magkasama tayo sa Boracay. At sa araw-araw na nakakasama ko kayo ni Calixto, mas lalo kitang minamahal. Mabilis na paliwanag nito. Tinitigan nito ni Deborah para kilatisin kung nagsasabi ng totoo. Ngunit nakipagtitigan din ito sa kanya. Nawawala ang taglay na enerhiya niya sa tuwing masasangyo niya ang hininga ng binata. Mahal kita, Devi. Sobrang mahal. Hindi ko nahahayaan pa na mawala ka sa buhay ko. Minsan na akong iniwan. Kaya hindi ko na yun hahayaang maulit pa, honey. Yuyuko pa sana ito para hagkan siya sa labi. Nang biglang bumukas ang pintuan ng maluwag na opisina para na sa mga staff. Pumasok ang best friend ni Gian na si Carmela at mabilis ang hakbang na lumapit sa binata. Sila palang tatlo ang tao sa office na yon. Walang sabi-sabi hinagkan ni Carmela si Gian sa labi sa harap mismo ni Deborah. Kapwa sila nagulat ng binata. Sa taranta niya ay kinuha niya ang cellphone at kunwari ay may kinakalikot roon. Napunta sa gallery ang kanyang pagkalikot. Scroll siya ng scroll sa mga photos, ngunit wala siya sa kanyang sarili. Carmela, what did you do? Inis na tanong ni Gian dito. Bakit? Masama ba? Namiss kita kaya kita hinalikan. Hindi ka man lang makontak. Nagpalit ka ba ng number? Ano bang kailangan mo na makaalis ka na agad? Galit na tanong ni Gian. Wala akong ibang kailangan maliban sa'yo. Teka nga lang, bakit parang pinagtatabuyan mo na ako ngayon? Dahil ba dito sa babae na to? Tanong ni Carmela, kaya napatingala si Deborah dito. Stop it, Carmela. She's my girlfriend, kaya huwag kang bastos sa kanya. Saway nito. Nagulat si Carmela sa sinabi ni Gian. Girlfriend? So totoo nga pala ang nakarating sa akin na chismis. Whatever you heard, it's none of your business, Carmela. Ha? Ilang buwan pa lang simula nang matanggap mo to sa kumpanya, di ba? Tapos girlfriend ka agad? Ako nga na matagal mong kasama, hindi mo magawang mahalin, di ba? I told you, you're just a sister to me. Iba si Devi kaysa sayo. Babae rin naman ako ah. Why can't you see me as a woman and not a sister? At ikaw babae, napakaharot mo naman. Anong kailangan mo kay Gian? Pera ba? Ibibigay ko yun sa'yo, layuan mo lang siya.
Gigil at galit na baling at insulto ni Carmela kay Deborah. Carmela, shut up! Galit nang saway ni Gian dito. No, Gian. Kailangan mong magising sa pagiging utu-utu mo. Bakit ba lagi ka nalang naloloko ng mga hampas lupa? Hindi ka man lang naging aware na pera at yaman mo lang ang habol nila sa'yo? Sa pangalawang pagkakataon ay umakyat muli sa ulo ni Deborah ang dugo. Inilapag niya sa mesa ang hawak na cellphone. Tumayo at umikot mula sa kanyang mesa at nakipagpantay kay Carmela. Halos ilang lipa na lang ang layo nito sa kanya. Kanina pa ako nananahimik sa bibig niyo, Madam Carmela. Unang-una, wala akong interes sa yaman. Kaya kong magbanat ng buto. Pangalawa, hindi nasusukat sa kung gaano katagal na pagsasama ang pag-ibig. Pangatlo, ito yon. Isang malakas na sampal ang kanyang ibinigay sa kaliwang pisngi ni Carmela. Namilig ang mga mata nito sa gulat, kasabay ng pag-awang ng bibig. Masakit ba, Madam? Inis na tanong ni Deborah dito. How dare you? Sino ka para saktan ako? Galit na tanong nito habang sapo ang pisngi. Ako ang sinasabi mong hampas lupa, napikon na sayo kanina pa. Matapang na sagot niya. Sa galit ay gagantihan sana siya ng sampal ni Carmela, pero mabilis na iniharang ni Gian ang sarili. Pwede ba, Carmela? Umalis ka na. Mariing utos ng binata sa kaibigan. Really, Gian? Ako pa talagang pinapaalis mo at hindi ang babaeng bastos na yan? Sino ba ang nanguna? Di ba ikaw naman? Pagtatanggol ni Gian sa nobya. Hindi naman nakatiis si Deborah, kaya agad siyang nagsalita. Okay, mabilis akong kausap, Madam Carmela. Wika niya sabay hablot ng bag na nakapatong sa mesa. Walang ano-ano'y humakbang siya palayo sa magkaibigan. Sinubukan siyang pigilan ni Gian, ngunit hinarangan ni Carmela ang lalaki. Gustuhin man, ngunit hindi na nito nagawang sundan pa ang dalaga. Kaya mabilis na nakasakay ng taxi si Deborah na walang sagabal. Sasabog na ang kanyang dibdib sa galit dahil sa mga taong nakasalumuhan niya sa araw na yon. Narealize niya na baka nga hindi siya bagay para sa isang mayaman na katulad ni Gian. Inisip niyang mag-resign na lang at mag-apply na lang sa ibang kumpanya. Kung palalayasin sila sa apartment ni Gian ay ayos lang din sa kanya. May bahay pa naman silang mauuwian. Sanay naman sila kahit ganoon kaliit at kabaho ang lugar. Samantala, halos masuntok na ni Gian si Carmela dahil sa sobrang galit niya. Kailan ka pa naging bastos ha, Carmela? Hindi na kita kilala pa. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nagpipigil sa galit na kastigo ni Gian dito. Ikaw kasi, kailan ka pa ba matatauhan? Bakit ba kahilig mo sa mga hampas lupa? Nandito naman ako ah. Mas hamak na mas maganda akong manamit dun. Mamahali ng mga gamit ko at higit sa lahat, maipagmamalaki mo ko sa lahat, Gian. Napailing na lang ang binata. Sa ilang taon na pagiging malapit nila ni Carmela, ngayon lang niya ito tila nakikilala ng husto. Sobrang baba pala ng tingin nito sa mga mahihirap. You know what, Carmela? Dapat nun mo pa sinabi sa akin ang ugali mong to. You don't deserve my attention. Kaya umalis ka na. Bago pa kita maipakaladkad sa mga tauhan ko. I don't want to be your friend anymore. And I don't want to see you ever again. Nanlaki ang mga mata ni Carmela dahil sa gulat. What? Really, Gian? Yes, Carmela. And I'm warning you. Hindi ako mag-aalinlangan na ipakaladkad ka kung hindi ka pa aalis sa harapan ko ngayon. Tinitigan ni Carmela ng sobrang sama ang lalaki. How dare you, Gian Marco Villamores? After everything I've done for you, ito lang ang igaganti mo sa akin? Dahil lang sa hampas lupa mong girlfriend na yun, winawakasan mo ng pagkakaibigan natin? Fine, kung yan ang desisyon mo. Pero pagbabayaran mo to. Pagsisisihan mong pinagbalit mo ko sa hampas lupang babae na yun. I won't regret anything. Lalo na kung kagaya mong masama ang ugali ang aalisin ko sa buhay ko. Now get out of this office and leave me alone. Sa galit na nakikita ni Carmela sa mga mata at pananalita ni Gian, hindi na nagprotesta pa si babae. Tuluyan itong tumalikod at mabilis na humakbang palabas ng opisina. Napahilamos ng kamay sa mukha si Gian. He felt frustrated. So frustrated sa mga taong nakapaligid sa kanila ni Deborah.
Umupo siya sa kanyang swivel chair at kinuha ang cellphone na nakapatong sa mesa. Ang daming missed calls mula sa kanyang ama, ngunit hindi niya yun pinansin. Tatawagan niya si Deborah, ngunit noong mag-ring ay narinig lang din niya ang ringtone ng cellphone ng dalaga sa loob ng opisina niya. Tumayo siya at mabilis na nilapitan ang office table ng nobya. Nalamukos niya ang kanyang muka habang nakatingin sa nakapatong na cellphone sa mesa ni Deborah. Wala sa sariling pinulot niya yun. Walang password kaya nabuksan niya kaagad ito. Bumungad kaagad ang mukha ng mag-ina. May mga litrato nilang tatlo habang nagbabakasyon sa Boracay, maging ang panliligo nila sa beach. Napangiti siya nang makita ang litrato nila ni Calixto habang nakaupo sa kanyang batok ang napakagwapong bata. How I wish you're real, my son, Calixto. How I wish. Wika niya sa himas ng mukha ng bata sa picture. Ibabalik na sana niya ang cellphone sa mesa nang makita ang isang hidden album. Naintriga siyang buksan iyon at ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagsino ang kasama ni Deborah sa mga photos. Kinabahan siya. May mga solo pictures pa ni Anissa na naroon. At noong buntis ito. Hindi niya malaman kung ano magiging reaksyon sa mga oras na yon. Kung magagalit ba siya kay Deborah o ano. Pakiramdam niya ay niloko siya ng dalaga. Mabilis siyang lumabas ng building at lakad-takbong pinuntahan ang nakaparadang sasakyan. Halos paliparin niya ang kotse hanggang sa marating ang apartment na tinitirahan ng nobya. Ang ina nitong si Aling Rosa ang nasa labas at nagwawalis. Nagtaka ito sa reaksyon ng mukha na mayroon ng binata. Ano bang nangyayari sa inyo, Gian? Kanina si Deborah ang umuwi ng maaga. Ngayon ikaw naman ang narito. Nag-away ba kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Hindi naman po, Nay. Nasa loob po ba si Devi? Magalang at maginoong tanong niya rito. Ay oo, nasa kwarto niya. Sige, pumasok ka lang doon. Kaagad naman pumasok si Gian sa loob ng bahay para puntahan ng dalaga. Nasa loob nga ito ng kwarto. Sinasamahan si Calixtong manood ng mga phonic songs. Gulat na gulat pa si Deborah nang makita ito. Hindi inasahan ang pagsunod sa kanya ng binata at lalong wala siyang ideya sa pasabog na dala ng binata. Papa! Tawag ng bata nang makita si Gian. Tumayo ang bata at dumipa para magpakarga sa binata. Hindi nakatakas sa mga mata ni Deborah ang sunod-sunod na pagtulo ng luha ni Gian. Anak! Garalgal ang boses na samit nito. Napatayo si Deborah nang makita ang kakaibang reaksyon ni Gian. Hindi niya alam kung paano niya tatanungin ng lalaki at tila ba wasak na wasak ang pagkatao nito. Gian? Sambit niya. Isang masamang titig ang pinukol nito sa kanya. Napaatras pa siya sa gulat nang ibato nito sa kanyang harap ang kanyang cellphone. Ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata niya nang pag-check niya sa cellphone ay naka-open ang album nila ni Anissa. Baby, dun ka muna sandali kay Lola Rosa. Mag-uusap lang kami ng mama mo. Utos ni Gian sa bata at ibinaba na ito. Patakbo namang lumabas ng bahay ang bata habang tinatawag ang pangalan ng lola nito. Hanggang kailan mo balak itago sa akin ang lahat, Deborah? Anong klaseng laro to? Nasaan si Anissa? Naghihiganti ba kayo sa akin? Sunod-sunod na tanong nito. Napatras si Deborah sa bawat paghakbang palapit sa kanya ni Gian. Biglang nanuyot ang kanyang lalamunan sa kaba. Teka lang naman, Gian. Magpapaliwanag ako. Bilisan mo. Wala na akong oras. At si Calixto, alam ko na anak ko siya. Bakit nasa yung anak namin ni Anissa? Narito lang siya, no? Nasaan si Anissa? Tell me and show her, Deborah. I need her explanation. I need to see her. Masikip ang dibdib nito dahil hindi matanggap ang panloloko ni Deborah. Hindi pa ako tapos sumagot sa mga una mong tanong, mayroon ka na namang sunod-sunod na tanong. Baka pwedeng bigyan mo ako ng oras para magkwento. Huwag ka munang maingay, pwede ba, Gian? Naguguluhan din ako. Apila at pakiusap niya sa nobyo. Bigla namang kumalma si Gian. Umupo ito sa gilid ng kama at naghintay na magsalita ang dalaga. Umupo rin si Deborah sa harap nito. Nag-ipon ng maraming hangin sa tiyan, saka buo yung binuga. Pagkatapos ay inumpisahan ng magkwento kay Gian. Best friend ko si Anissa, ngunit napakamalihim niya tungkol sa love life niya. Kahit minsan hindi niya naikwento sa akin ang tungkol sa'yo.
Doon lang din ako nagduda na ikaw ang nobyo niya nang makita ko ang picture niyo sa opisina. Doon ko rin napagtanto na combination yung dalawa ang mukha ni Calixto. Kaya natakot ako na oras na malaman mo na anak mo siya, ay kukunin mo sa akin ng bata. Kasi sobrang napamahal na siya sa akin. Si Anisa kasi, patay na siya, Gian. I'm sorry. Kita ang gulat sa mukha ng binata sa huling sinabi niya. What do you mean, namatay? Seryoso ka ba? Seryoso ako. Namatay si Anisa na hindi man lang kami nakapag-usap. Hindi kasi tumigil ang pagdurugo niya matapos mailuwal si Calixto. Minsanan lang ako nakakadalaw sa kanila dahil nasa kabilang bayan kami ni Inay. Nasa isla ang kanilang bahay at salat sa pamumuhay. Kaya walang kakayahan ng lolo at lola niya na dalhin si Anisa sa doktor. Ngunit bago siya namatay, ibinili niya sa akin ng bata. Ang sabi niya sa lola niya, gusto niyang ako ang kilalaning ina ni Calixto paglaki nito. Noong una, natakot ako na baka hindi ko kayang buhayin si Calixto. Lalo na't saktong nasa 4th year college pa lang ako noon. Pero sa awa ng Diyos, nalampasan ko lahat ng pagsubok. Kami ni Calix at Inay. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi na napigilan ni Gia na tumulo ang luha. Natakot akong sabihin sa iyo ang tungkol kay Calix at Anisa dahil natatakot akong baka kunin mo si Calix sa akin. I love your son as my own. Kaya kong ipagpalit ang buhay ko para sa kanya. Sorry, Gian. Sorry kung naging makasarili ako. Alam ko na tadhana na talaga ang kalaban ko. Kaya gumawa na ng paraan ng tadhana na matuklasan mo ng kusa ang lahat. Ngayon, kung kukunin mo sa akin ng bata, wala akong magagawa. Total, ikaw naman ang mas may karapatan sa kanya. Hindi na napigilan ni Deborah na umiyak nang sabihin ang tungkol sa pagsasauli ng bata kay Gian. Sobrang mahal niya ito. Pero wala na siyang choice kundi ibigay ito sa ama, sa tunay nitong kadugo. Nanatiling tulala si Gian matapos ang mahabang kwento ng dalaga. Napakuyom ito ng kamao. Sinisisi ni Gian ang sarili. Awang-awa ito sa sinapit ni Anisa. Kung hindi lang naman sa pagiging gago nito, siguradong buhay pa rin sana ang babaeng pinangarap nitong maging kasama habang buhay. Nasuntok nito ang dingding ng apartment kaya nagulat si Deborah at napapisik. Nakita niyang nagdugo ang kamao ng binata. Nais niya itong daluhan, ngunit halata ang galit kay Gian. I'll bring my child home. He's my heir, my lost heir na matagal ko nang pinapahanap. He belonged to me. Anito at lumabas na ng kwarto. Iyon na ang bangungot na kinatatakutan ni Deborah. Mawawala na nga sa kanyang tabi ang anak ni Anisa. Ang bata na nagbigay kulay sa buhay niya at inangkin niyang kanya. Pero tama si Gian. He belonged to him. Narinig niyang bumukas muli ang pintuan ng kwarto matapos lumabas ni Gian. Si Calixto ang pumasok at masayang tumatakbo palapit sa kanya. Mama, pupunta po ako sa bahay ni Lolo. Samahan mo po ako, Mama. Excited na sabi ng bata na tuwang-tuwa at nagmamadali. Anak, ikaw lang ang pwede doon. Ikaw na muna ang sumama sa papa mo. Basta huwag mong kalimutan ng mama kahit anong mangyari ha. Pwede ba yon? Siyempre hindi po. Pero susunod ka po ba sa akin doon? Napatango na lang si Deborah. Mabigat ang loob niya nang magpaalam ang anak. Ang mas masakit pa, hindi man lang nagpaalam si Gian sa kanya na aalis na. Napagtanto niyang galit nga talaga ito sa kanya. Doble ang sakit na kanyang nadarama sa mga oras na iyon. Hindi niya inasahan na ganoon ang kahihinatnan ng pagiging ulirang ina niya sa batang kahit hindi galing sa kanyang sinapupunan, ay sa kanya rin nagkaroon ng kamalayan. Dalawang minamahal ang nawala sa kanya, kaya durog na durog ang puso niya. Doble noong nawala ang best friend niyang si Anisa. Anak, may nais ka bang ikwento sa akin? Ramdam kong may ibang nangyayari. Tanong ng kanyang ina pagkaalis ni Gian at Calixto. Nay, alam na ni Gian ang lahat. Biglain na masana naman ang kanyang mga mata. Anong alam niya? Napakunot ang noon ng ina kung ano ang ibig sabihin niya. Alam na po ni Gian na siya ang ama ni Calix, Nay, kaya kinuha niya si Calix ngayon. Dahil siyang mas may karapatan. Malungkot na kwento niya na nagpatuloy na naman ng tuluyan sa luha niya. Nagulat ang ina sa sinabi niya. Maging ito ay walang alam tungkol sa ama ni Calix. Anong ibig mong sabihin? Na si Sir Gian ang ama ni Calix?
Paano nangyari yun? At bakit hindi mo sinabi ng maaga sa akin? Dismayado ang ina sa ginawa ng anak. Ikinuwento ni Deborah ang lahat sa ina. Maging si Aling Rosa ay hindi makapaniwala. Sa lawak ng mundo, sa dinami-dami ng kumpanya na pwedeng pasukan ni Deborah, doon pa mismo sa kumpanya na pag-aari ng ama ni Calixto siya napadpad. Kalaban mo nga ang tadhana, anak. Kay rami namang mga anak at ama na hindi pinagtagpo. Subalit si Calix at Gian, talagang ganun lang kadali ang pagkakadiskubre nila sa isa't isa. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, anak. Talagang ginawa ka lang sigurong instrumento para magkalapit ang mag-ama. Nasasaktan man tayo pero kailangan natin yung tanggapin. Napabuntong hininga ang dalaga. Sabay tingala at pikit ng mga mata. Siguro nga po, inay. Kaya magligpit na lang tayo ng gamit at mag-empake. Siguradong paaalisin na rin tayo dito sa mga susunod na araw. Kaya lang naman tayo pinatira ni Gian dito dahil sa bata. Ngayon, wala na siyang dahilan pa na hayaan tayong manatili rito. Nagpaalam muna siya sa ina na magpapasa ng resignation letter. Pagpasok niya sa opisina, ay sekretarya lang ni Gian ang naroon. Mas mainam yon para hindi siya mahirapan at masaktan ng husto. Ayaw niyang makita na walang pakialam sa kanya ang lalaki. Baka hindi niya kayanin at lalo lang ikamatay ng puso niya. Iniabot niya ang kanyang resignation letter kay Miss Blezzy at nagpaalam na rin siya agad dito. Mabilis siyang umuwi para tulungan ng ina na magligpit ng mga gamit nila. Balak niyang pagkatapos nilang makapagsimula muli na mag-ina, mag-a-apply na lang siya sa abroad para mabilis na makalimot sa mga masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay. 3 araw na ang lumipas, subalit pakiramdam ni Deborah ay 3 taon nang nawalay sa kanya si Calixto. Bakit mo kasi itinapon ang contact number mo? Kahit man lang sana makausap natin ng apo ko sa telepono. Miss na miss ko na si Calix, anak. Malungkot na wika ni Aling Rosa. Nay, hindi mo siya apo. Isa pa, sigurado din naman ako na nagpalit na rin ng telepono si Sir Gian. Galit yun sa akin dahil sa nangyari. Pero malay mo naman na bigla lang siya. Sa pagkakakilala ko kay Gian, mabait siyang bata. Sigurado akong papasalamatan kanya sa pag-aaruga mo kay Calix. Nagpapalamig lang siguro siya. Ayoko na pong isipin yan. Oo nga po pala, Nay. Natanggap ako abroad. 2 taon lang naman yun, Nay. Igagrab ko na po para makapag-ipon tayo ng pambili ng bahay at lupa. Malaki na po yung 8K a day at makakapagpatayo na tayo ng negosyo pagbalik ko. At tubili ang ina, ngunit para sa pangarap ng anak, hinayaan siya nito para sa isang mabigat na desisyon. Unang beses yun na magkakahiwalay sila, ngunit kakayanin nito bilang ina. Sige anak, basta ipangako mo na hindi mo papabayaan ang sarili mo. Malungkot na pahayag ng ina. Oo naman po, Nay. Marami pa akong pangarap para sa atin. Tutuparin ko pa lahat yun. Niyakap nito ang ina at hinagkan sa noo. Naalala na naman niya kung paano naging taranta ang ina noong kinumbulsyon ng lagnat ang batang si Calixto. Sabay silang hindi nakakatulog kapag masama ang pakiramdam ng bata dahil lagi silang nakabantay. Hindi nila kailanman naisip na posible itong mawala sa kanila. Gayunpaman, kailangan nilang tanggapin para na rin sa ikakabuti ng buhay ni Calixto. Mas mapapaganda ang buhay nito sa piling ng ama. Kinabukasan, maagang gumayak si Deborah para sa kanyang final interview. Kapag papala rin ay kailangan niya kaagad mag-undergo ng training sa loob ng 1 o 2 buwan. Kakayanin niya para sa pangarap. Samantalang hindi na makalusot pa ang alibay ni Gian sa anak. Tuwing hinahanap nito ang mama nito ay sinasabi ng binata na busy ang ina. Kahit ang totoo, tinataas lang talaga niya ang kanyang pride. Nagalit siya nang sabihin ng sekretarya niya na nagpasa ito ng resignation letter. Tapos, nang puntahan niya sa apartment ay wala na ang mga ito. Nag-alsabalutan na. At ang malala pa, hindi na ito makontak. Papa, you lied to me. Sabi mo babalik na tayo kay mama. I miss mama na, Papa. Please let's go to her. Pangungulit ng bata. Umiiyak na rin ito kaya hindi matiis ng ama. Okay, baby. Pupuntahan na natin ang mama mo. Stop crying na, okay? Talaga po, Papa? Yay! Masayang sabi ng bata. Son, dalhin mo na lang dito ang 2 ina ni Calix.
For sure nasasaktan din yun dahil sa pagkawalay nila ng biglaan. Wika ng ama ni Gian na nakikinig lang sa mag-ama habang nagkakape. I don't think so, Dad. Dahil kung may pakialam yun, edi sana tumawag na. Hindi nga yata namimiss si Calix dahil pinalitan pa niyang numero ng telepono niya. Baka masaya siya dahil malaya na siya at makakakilos na siya na parang dalaga. Nanginginig ang panga niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang siya kung makapag-react. Nagpaalam na siya sa ama para matahimik na si Calix sa kakakulit. Naisip niyang dumiretso papunta sa lumang bahay ni Deborah. Ngunit pagdating doon ay dismayado na naman siya. Sir Gian, naku, salamat naman at naisipan niyong bumisita rito. Namiss ko na tong anak mo. Naiiyak na wika ni Aling Rosa sa bayakap kay Calixto. Si Devi po, Nay. Pautal-utal at nag-aalang ang tanong niya sa ginang. Naku sir, ngayon ang final interview niya para makapag-work abroad. Ayoko sanang payagan, kaso mapilit eh. Ho? Kanina pa po ba? Hindi naman, mga 1 oras pa lang siguro. Anong agency po ba niya, Nay? 3Z and V Manpower Agency yata yun? Pinaka-legit daw na kumpanya ng manpower services pa abroad ayon sa pagsusuri niya. Kwento ni Aling Rosa habang akay si Calix. Tumpak. Sigaw ng utak ni Gian. Nay, pakitingnan po muna si Calix, okay lang po ba? May pupuntahan lang po ako saglit. Paalam niya sa matanda. Kaagad din naman pumayag si Aling Rosa dahil miss na nito ang apo. Pagdating sa sasakyan, ay kaagad na dinayal ni Gian ang telepono ni CEO Celine Zamora, ang isa sa mga Tres Marias na anak ng kanyang ama. Si Celine, Talita at Leticia Zamora ay mga legitimate child ng ama ni Gian. Si Gian ang nag-iisang anak na lalaki ng amang si Don Inigo Zamora. Ngunit sa mistress nitong si Marites Villamores. At bilang anak na hinahangaan ng ina, hindi na pinabago ni Gian ang daladalang apelyido. Tanggap na rin siya ng 3 kapatid. Kaya nga sa kanya ipinamahala ang 3Z Lending Corporation. Isa pang magandang bagay ay kinabit na rin ng mga ito ang kanyang apelyido sa bagong tayong manpower agency, ang 3Z and V Manpower Services. Balak ng mga ito na sa bawat pag-aari ay 25% shares ang bawat isa since 4 naman silang tagapagmana niyon. Hello Bunso, bakit ka napatawag? Busy ako ngayon dahil sa dami ng applicant abroad. Bungad agad ng ate Celine sa tawag niya. Ate, tapos na bang may interview si Miss Deborah Robles de Dios? Mabilis na tanong niya rito. Binuklat naman ni Celine ng papel kung saan nakasulat ang listahan ng mga for interview. Kasunod na siya. Bakit? May referral ba siya galing sa'yo? Hindi ko na siya i-interviewin. Pasok na kaagad siya. Hindi ate. Fail her. Huwag mo siyang ipapasa para sa akin. I want her to stay in the country. Nagulat ang ate niya sa kanyang sinabi. I think somebody's in love. Imbes ay tudyo nito sa kanya. Hindi naman ito pinutulan ni Gian. Basta ate, papunta na ako dyan ngayon. Huwag mo muna siyang i-interview. Ako mag-i-interview sa kanya. Mukhang malakas ang tama mo sa kanya. Sa bagay, ang ganda nga naman niya. Napansin ko na siya nung unang araw niya ng pag-a-apply dito. Kwento nito. Hindi na ito sinagot pa ni Gian at mabilis na pinaharurot ang sasakyan papunta sa agency nila. Sa likod ng building siya dumaan upang hindi makita ni Deborah ang kanyang pagdating. Humihingal pa siya pagdating sa loob ng opisina. Ang tagal mo. Tapos ko nang interviewin ng lahat maliban sa kanya. Nabagot tuloy sa labas si Mr. Jose. Kwento ng kanyang ate. Sige ate, salamat. Ako nang bahala sa kanya. Sagot niya sa ate Celine. Papasukin ko na ha, tapos diretso na muna ako sa kantin. Gutom na ako eh. Ikaw na muna bahala rito. Make her come. Tingin ko kanina pa siya naiinis dahil naunahan na siya ng naunahan ng mga sumunod sa kanya sa listahan. Kahit ako man talagang hindi matutuwa. Lalo't nasabi na ng sekretary ko kanina na sunod na siya. Tapos dahil tumawag ka, bigla ko siyang pinahod. Sige po ate, I will. Agad namang lumabas ng opisina si Celine. Pagkasara ng pintuan ay inikot ni Gian ang swivel chair upang hindi makita agad ni Deborah ang kanyang muka.
Narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Good morning po. Magalang na bati ng dalaga. Okay, sit down, Miss De Dios. Wika ng binata sa malalim at baritonong boses. Medyo nabusesan yun ng dalaga, kaya nagtaka ito at pilit inanalisa kung kaninong boses yun. Sir? Sambit nito. Bakit gusto mong lumabas ng bansa? Tanong ni Gian. Doon na naging malinaw na naulinigan ni Deborah ang buong boses ng lalaki. Biglang tumambol ang dibdib ng dalaga. The last time she checked, pag-aari ng mga Zamora ang agency at babae ang CEO. Tapos bigla na lang ang nakaupo rito sa CEO chair ay ang lalaking gusto na niyang iwasan habang buhay. Paano nangyari yon? Biglang humarap si Gian sa kanya na may malalim na titig, kaya naistatwa siya at nawalan ng gustong sabihin. Akala ko mahal mo si Calix. Akala ko itinuring mo siyang anak. Bakit ngayon iiwan mo? Tanong muli ng binata. Wala naman po akong karapatan sa kanya, sir. Ikaw ang totoong kadugo niya. Ano naman ang panapat ko sa katulad mong mayaman? Formal na sagot niya. Hindi siya makalaban ng titigan kay Gian. Sumisikip ang kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang magtimpi. Pwede naman natin paghatian ng custody. Bilang ikaw ang ina at ako ang ama, hindi ba? Hindi ko naman kinukuha ang karapatan mo sa bata. In fact, I and my family are so thankful to you. You took care of our next generation's heir. Litanya nito. Namilog ang mga mata ni Deborah sa narinig. Ibig sabihin ay may karapatan pa rin pala siya sa bata? Go home with me, Devi. Naghihintay sa'yo si Calix. Ilang araw ka na niyang hinahanap. Pati ba naman cellphone mo, kailangan mo pang palitan ng numero para iwasan ako? At saka hindi ko naman kayo pinapaalis sa apartment Bakit kayo biglang nag-asabalutan ni Nanay Rosa? Mahaba-habang sumbat ni Gian. Pero kanina pa nitong nais yakapin si Deborah. Nagpipigil lamang ito. Napabuntong hininga ang babae. Siyempre, Gian, galit ka sa akin. Kaya ano pa bang aasahan ko? Hindi naman ako nagalit Nabigla lang ako sa sobrang bilis ng pangyayari. And I'm sorry for that. Sana hinintay mo akong kumalma. Ganun lang naman ako Pero pagkalipas naman ng ilang oras, okay na ako. Hindi naman ako masamang tao para kunin na lang basta-basta sa'yo si Calix. Pinakilala ko lang siya sa pamilya ko. Isa pa, nasaktan ako nang malaman kong patay na si Anissa. Pero naiintindihan ko ang side mo kaya mo inilihim sa akin ang katotohanan. I'm sorry, Devi. Sana maging okay na ulit tayo. Miss na miss ka na ni Calix. Miss na kita. Nagsusumamo at hinging depensa nito na hindi malang inaalis ang pagkakatitig sa nahihiyang kausap. Bigla namang bumukas ang pintuan kaya napatayo na sa upuan si Gian nang makita si Celine na papasok. Ate, kailangan na naming umalis. Salamat sa pagkakataong ito. Nakangising wika ni Gian sa ate Celine nito. No problem, bunso. Tapos niyo na bang pag-usapan kung anong problema niyo? Hindi pa, ate. But we will finish it as soon as possible. Sagot ng binata. Nakayuko lang si Deborah dahil sa hiya. Aakayin na sana ni Gian palabas ng office si Deborah, pero muling nagsalita si Celine. Teka, bunso. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa kanya? Napahaplos sa batok si Gian. Kilala mo na siya, hindi ba? Yeah, but as an applicant. Okay, fine. Devi, this is my sister Celine. Ate Celine, ito naman si Devi, girlfriend ko. Siya yung kinukwento ko sa inyo na ipapakilala ko sa inyo na nag-alaga kay Calix. Ang babaeng ihaharap ko sa altar kapag wala na siyang toyo. Napangiti si Celine. Nice to meet you, Devi. Maraming magagandang kwento si Gian tungkol sa'yo. Ngayon pa lang, wini-welcome na kita sa family namin. Alam ko naman hindi ka napakakawalan ng kapatid namin yan Kaya sad to say, we need to fill your interview. Baka kasi magwala tong si Gian kapag hinayaan ka naming mag-abroad. Po? Hayaan mo na yon, honey. Papakasalan na kita. Kaya hindi mo na kailangang magpakahirap sa abroad, okay? Pero, hindi na siya hinayaan pa magsalita ni Gian. Iginiya na siya ng binata palabas hanggang sa paradahan ng kotse. Pagdating nila sa bahay nila sa squatter, ay patakbong sumalubong sa kanya si Calixto. Mama!
Excited na sigaw ng bata. Calixto anak! Kinarga niya ang bata at niyakap ng mahigpit. I miss you po mama. Hindi na po kita iiwan, promise. Wika ng bata na halos hindi na umalis sa pagkakayakap sa kanya. I'm sorry baby. Ako rin. Hindi na ako papayag na magkalayo pa tayong muli. Sobrang na-miss kita anak. Nang lingunin niya si Gian ay nakangiti ito. Lumapit ito sa kanila at hinaplos ang likod ng bata na umiiyak na dahil sa pangungulila sa ina. Maging ang likod ng dalaga ay hinaplos nito. Si Aling Rosa na nagkubli sa kusina ay lihim na ring naiyak sa tagpong yon. Devi, pwede bang sa bahay na kayo ni Nanay Rosa tumira? Tanong ni Gian. Natigilan naman saglit si Deborah. Pero nahihiya ako sa pamilya mo, Gian. Si Nanay din kasi sobrang mahiyain din. Walang ibang tao ron. Si Daddy minsan lang nadalaw sa bahay. Ang pinakamatagal na stay na niya ay 1 linggo. Sina Ate Celine naman may kanya-kanyang bahay. Please, sumama na kayo ni Nanay sa amin ni Calix, honey. Gustuhin man niyang makasama si Calixto at si Gian, pero nag-aalinlangan pa rin siya sa nais ng binata. Baka mas lalo kasi siyang mahulog dito. Ayaw niyang makipagkompetensya sa kanyang best friend, kahit pa sabihing patay na ito. Kitang-kita niya kung paano nasaktan ng binata nang sabihin niyang patay na ang ina ng anak nito. Alam niya na mahal pa rin talaga ni Gian si Anisa. Hindi nawala yon. Manhid siya kung ipagsisiksikan niya ang sarili sa taong napilitan lang gustuhin siya dahil lang may nangyari sa kanila. Mama, please, pumayag ko na po. Uwi na po tayo ni Lola, Mama. Malungkot po kapag wala kayo ni Lola. Pangungumbinsi ng bata. Ito ang hindi niya mahindian, ang hiling ng anak. Kaya sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang sumama na lang sa mga ito. Anak, bisitahin mo na lang ako dito minsan. Isama mo rin si Calix. Dito na lang ako. Wika ni Aling Rosa kay Deborah. Alinlangan pa sanang iwan ng dalaga ang ina. Kaso ay ayaw talaga nitong sumama. Pero nangako si Gian na babalikan nila ang ginang para isama sa mansyon. O kung hindi man, ay ibabalik nila ito sa dating apartment ni na Devi. Pagdating sa bahay ni Gian ay 3 katulong ang naroon. At ang sabi ng binata ay uuwi mamayang hapon doon ng daddy nito para ma-meet si Deborah. Gusto sanang tumulong ni Deborah sa mga gawaing bahay, ngunit bantay sarado siya ni Gian. Ayaw nito na pagtrabahuin siya. Gian, nakakabugot naman pag wala akong gagawin. Tulog pa naman si Calix eh. Reklamo niya nang minsang bawalan siya ni Gian na maglinis ng bahay. Ako na lang ang trabahuhin mo, honey. Mabilis na sagot ng binata na may kapilyohan ng ekspresyon ng muka. Huwag kang ang bastos, Gian. Angin niya. Humakbang palapit si Gian sa kanya. Nangaakit ang paraan ng galaw nito. Gusto mo naman yun, di ba? Bakit? Hindi mo ba ako na-miss? Walang alinlangan na mahinang tinampal ito ng dalaga sa pisngi, kaya naging formal ang mukha ng binata. Nagkamali lang ako noon dahil nalasing ako. Pero kahit kailan, hindi ko gugustuhin na ibigay ang sarili ko sa taong walang gusto sa akin. Katwiran niya. Pumayag lang ako na dumito dahil kay Calix, Gian. Pero yung dating tayo, kalimutan na natin. Pero gustong gusto kita. Alam mo yan. Katawan at pagkababae ko lang ang gusto mo. Pero ang puso mo, alam ko na pag-aari pa rin ni Anisa. Kaya utang na loob, Gian. Tama na. Sobra na akong nasasaktan. Sagot niya at iniwanan na ito. Natulala si Gian sa sinabi ng dalaga. Pati siya ay biglang nalito. Si Anisa pa rin nga ba ang nasa puso niya? Napahilot siya sa kanyang sentido. 1 linggo niyang hinayaan na iwasan siya ni Deborah. 1 linggo ng pagtitimpi. Hanggang sa hindi na niya natiis pa ang ginagawa nitong pag-iwas. Kinutok niya ang kwarto nito kahit sa kalagitnaan ng gabi dahil hindi siya makatulog at gulong-gulo na rin. Pagbukas pa lang nito ng pinto ay sinunggaban na niya kaagad ng halik si Deborah. Isinara ni Gian ang pinto ng kwarto habang patuloy na magkahinang ang kanilang mga labi. Gian, ano ba? Lasing ka na naman. Reklamo nito sabay pilit na inilayo ang katawan mula sa pagkakayakap ni Gian. I love you, Deborah. That is for sure. At hindi ako lasing. Nakainom lang.
Bukas na tayo mag-usap, Gian. Pilit pa rin itong inilalayo ang sarili sa binata. No, I want it now. Mariing sabi nito. Natigilan si Deborah sa inakto nito. Mahal kita, Devi. Mahal na mahal. Oo, minahal ko noon si Anissa. Hindi siya nawala sa puso ko. Aaminin ko yun. Pero ikaw na ngayon ang bagong nagmamay-ari ng puso ko, Devi. So please, don't make her Anissa as your competition in me. Matagal na siyang wala. Tanggap ko nang hindi kami para sa isa't isa. At kahit buhay pa siya at bumalik muli, hindi ko na siya magagawang piliin pa dahil iba na ang laman ng puso ko. Ano? I mean it, honey. So please, be my girlfriend again. Be my queen, Devi. I want to be with you for the rest of my life. That's one thing I realize. Wika nito habang pilit pa rin na niyayakap ang dalaga. Ramdam ni Gian ang pagpapaubaya niya sa pagyakap, kaya niluwagan na nito ng konti. Tiningala ni Devi ang mukha ni Gian. Hilam sa luha ang mga mata nito. Gamit ang kanyang mga daliri, banayad niya itong pinunasan. Talaga bang mahal mo ko? Tanong niya rito na sobrang nagbunyi ang kalooban. Oo. Please be my wife, Devi. Malambing at paos na tanong nito. Pero ilang buwan pa lang tayong nagkakakilala. Kaya nga tayo nagchismis sa company, di ba? At paano si Anissa? I don't care. It may be that short but for me, it seems like we've been together for years. Gusto na kitang maging asawa, Devi. Gusto na kitang maging legal na ina ni Calixto. Si Anissa ay nasa puso ko pa rin. Hindi yun mawawala. Pero ikaw na ngayon ang mahal ko. Oo, mahal ko kayo pareho. Pero magkaibang pagmamahal ko sa inyo. Kaya sana pakasalan mo na ako sa lalong madaling panahon, honey. Bulong nito sa kanyang tenga. Napapikit siya sa init ng hininga ng binata. Wala sa sariling napatango. Ang totoo, gustong-gusto na rin niyang maging secure sa piling ng binata. Kaya pumayag na kaagad siya sa alok nitong kasal. Isang buwan lang na pinaghandaan ang napaka-ingranding kasal nila. Halos hindi makapaniwala si Deborah sa mala fairy tale na buhay na kanyang nakamtan sa piling ni Gian, na kahit kailan ay hindi niya inasahan na darating sa buhay niya. Ang akala pa nga niya noon ay wala nang magkakagusto sa kanya dahil may tumatawag ng mama sa kanya kahit sa murang edad pa lang niya. Alam niya na kasama sa pagiging single mother niya na mahusgahan at i-discriminate ng ibang makikitid ang isip. Pero hindi niya akalain na tatanggapin siya ng buong-buo ni Gian. Kahit noon pa man na akala nito ay anak talaga niya si Calixto. Naging napakasaya ng pagsasama nila. Biniyayaan din sila ng isang babae at lalaki na anak. Tuluyan na ngang nawala sa isip ni Deborah na kakompetisyon niya sa puso ni Gian si Anissa. Si Madam Carmela naman ay hindi na sila pinakialaman pa nang malaman na ikinasal na sila ni Gian at may anak na. Makalipas ang 10 taon, napakasaya nilang ipinagdiriwang ang 15 kaarawan ni Calixto. Dinalaw nila ang puntod ni Anissa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala sa naging paggalaw ng tadhana para sa kanila. Hindi akalain ni Deborah na heredero pala ni Gian Marco Villamores Zamora ang batang ipinagkatiwala ng kaibigang si Anissa sa kanya. At ang batang matagal nang pinapahanap ni Gian ay nasa kamay at pangangalaga lang pala ng isang babaeng magiging reyna ng buhay nito. Ang babaeng single mom na bumihag sa puso nitong sutil at ang babaeng handa itong damayan sa hirap at ginhawa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.